Napansin na siya ni Dennis at kagad naman siya pinapasok sa loob ng tindahan. Nandito na pala ang Lucky Charm ko eh. Halika na sa loob. Nasaan si Violet? Susunod na. Hinihintay lang dumating si Antonio para may magbantay sa pwesto namin. Ang lakas ng first day opening namin, Len. Tuwang-tuwa si Mama. Magandang sign iyan. Tiyak na matatandaan kayo namang mamimili. Kabilang sa mga nagbebenta si Vanji. Maya-maya narinig nilang nagtatalak ito. Kung ayaw mong bumili, lumayas ka rito. Leche, ang barat-barat mo. Nakalala niya ang tinatarayan ni Vanji. Isang mamimili na malakas mamili iyon. Pero kailangan ibibigyan mo ng kahit na maliit na discounts. Bakit Vanji? Narinig niya ang tanong ni Mrs. Lorenzo. Sobra ho kasing barat. Sabi ng fixed price na eh. Nangungulit pa. Naku, isa sa mga big retail buyers namin iyon. Bigyan mo lang ng piso o 2 pisong discount, tuwang-tuwa na. Teka nga at mahabol. Sayang ang mabebenta para sa kanya. Bago pa nakakilo sa ni Mrs. Lorenzo at Dennis, nahabol na niya ang nasabing customer. Manang, balik po kayo. Kaibigan ko po ang may-ari ng tindahang iyon. Naku, sobrang sungit naman. Akala mo kung sinong umasta. Pasensya na kayo, Manang. Halika kayo at akong bahala. Ako ang asiste sa inyo. Nagbalik naman ang nasabing customer. Pinakailaman na niya ang pagbebenta at nakapamili iyon na mahigit 5,000 halaga ng paninda. Ikaw na ulit ang haharap sa akin sa susunod, Halen. Ayoko sa bruhang iyon. Asar nitong wika at inirapan na matalim si Vanji. Nag-hysterical na sana si Vanji pero naawat ito ni Dennis. Vanji, ayoko ng ganyang asta sa tindahan. Paano kitang pamamahalain ng tindahang ito? Kung ganyan kang umarte. Aba, hindi tayo mabibilhan niyan. Lihim siyang natuwa sa naging reaksyon ni Mrs. Lorenzo kay Vanji. Isang puntos na iyon na pwedeng magamit para tuloy mabudget dito ang mabait na ginang. Ay nako, hindi ako pwede na makipagplastikan sa kanila. Talagang masungit ako. Hindi ako plastic na makipagharap ako sa mga customers na yon. Totoong pagkatao ko ang nakita niya. Bakit naman? Kailangang pagsungitan ng mga taong siya bumubuhay sa negosyo ng ukay-ukay. Sayang mahigit 5,000 benta na nawala sana. Hindi dahil sa pagsusungit mo. Mahinahon niyang paliwanag. Tama si Len, sweetheart. Kailangan dito may karisma sa mga mamimili. Tingnan mo nga sila. Kaya dagsang kanilang mamimili sa kanilang tindahan at dahil mababait silang lahat doon. Kapag mag-isa na lang ako rito at walang makikialam, baka lagpasan ko pa ang benta ng mga yan. Huwag mong daanin sa bibig. Patunayan mo, Vanji. Hindi pwede sa negosyo ang payabangan. Bakit ba atribida ka? Sino ka ba rito? Kaano-ano ka ba ni na Dennis? Huwag mo siyang awayin, Vanji. Mabait na bata yan. Pagtatanggol ni Mrs. Lorenzo. Naka 2 points na ako against you. Bruha ka. Sa klase ng ugali mong yan, mapipilitan akong sirain ang relasyon ninyo ni Dennis. Kawawa naman si Mrs. Lorenzo kapag isang katulad mo magiging manugang. Ano yan sa sarili? Mukhang problema ang pagiging hatid ng babaeng ito sa relasyon ng mag-ina. Dapat na talagang kalusin hanggang maaga. Sa buong duration ng opening, lagi nakapulupot ito kay Dennis at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap man lang ng solo si Dennis hanggang sa dumating si Violet at nabanggit niya ang problema. Akong bahala. Steady ka lang dyan. Bulong ng kaibigan. Dumako ito sa mga kahong naroroon. Marami pang items na hindi nakadisplay. Naku, paano mabibili ang mga ito kung hindi di-display? Hoy, Vanji, halika nga rito at ang matuto ka kung paano pag-display nito. Dapat matutunan mo na ito dahil bukas makalawa. Ikaw na lang ang mag-isa rito. Tawag pansin ni Violet. Tama si Violet. Sweetheart, sige. Paturo ka sa kanya ng dapat mong gawin. Napilitan ko mawala si Vanji sa pagkakahawak kay Dennis. Sinamantala niya iyon. Hindi pa siya kumakain at alam niyang ganoon din ang mag-ina. Excited ang mga ito sa pag-iistima ng mga bisita at mamimili. Kusang loob na naglagay siya ng mga pagkain sa 2 paper plate. Ang isa ay kanyang iniabot kay Mrs. Lorenzo at ang isa ay kay Dennis. Naku, napakabait talaga nitong si Len. Saan ka ba naman makakakita ng ganyang kaibigan Dennis? Wala akong masabi sa kanyang ugali. Ikaw, bakit hindi ka pa kumakain? Sita ni Dennis sa kanya. Sabay na kami ni Violet, mauna ka na.
Naupo si Dennis sa isang silya. Tinabihan niya ito. Parang ang sarap niyang barbecue. Masarap nga. Gusto mo tikman? Tanong ni Dennis. Pwede ba? Oo naman. Ang binata mismo ang naglapit ng barbecue stick na may laman sa kanyang bibig. Kumagat siya ng isa. Nilingon siya ni Bolet at kumindat sa kanya. Masarap nga. Mabuti pa. Mamaya na ninyo gawin iyan. Bolet, kumain muna kayo. Naku, mamaya na kami ni Vanjie. Tatapusin ko na ito dahil hindi ako pwede magtagal. Walang kasamang husband ko sa tindahan. May alaga ng bata, nagtitinda pa. Alam niya, palusot lang ni Bolet iyon para magkaroon sila ng pagkakataong dalawa na magkasarili na ni Dennis. Mabuti pa kaya saluhan mo na ako. Mukhang matatagalan pa sina Bolet at Vanjie sa kanilang ginagawa. Sige na nga. Akmang tatayo siya, pero sa kanyang pagkabigla sinaway siya ni Dennis. Ako naman ang kukuha ng pagkain mo. Presinta nito. Nasa cloud din ang kanyang feeling habang pinagmamasdan si Dennis sa ginagawang pagkuha ng pagkain para sa kanya. Ang dami nito. Baka hindi ko maubos. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo naubos, ako ang kakain. Hindi sinasadya. Ay napatingin siya sa kinaroroonan na Bolet at Vanjie. At nahuli niya. Nalilisik ang mga mata ni Vanjie sa pagkakatingin sa kanya. Pero hindi siya natigatig. Lalo siyang nagpakasweet kay Dennis. Kahit na masasarap ang mga pagkain nasa plato niya, sinadya niyang hindi ubusin iyon. Tinutuon ni Dennis ang sinabi. Kinain nito ang kanyang tira at ginamit pa ang gamit niyang kutsara at tinidor. Mamatay-matay siya sa kilig. Ibig sabihin, kahit na paano, ay may importansya siya kay Dennis. Di nito magagawang kainin ng tira niyang pagkain at gamit pa ang kutsara niya at tinidor. Kung wala ito, kahit na konting pagtingin sa kanya, mukhang hindi ko nakakailangan din ng balisong ko Napapatawa na yung wika sa sarili. Natapos ang kainan, pero bukas pa rin ang okay-okay store ng ina ni Dennis. Nagsiuwian na ang mga bisita, kabilang na sina Bolet. Iwanan mo na muna sila dito, Bolet, pwede ba? Tanong ni Mrs. Lorenzo. Sige po, ma'am. Huwag na rin niyo siyang isabay sa pag-uwi. Ako na lang maghahatid sa kanya. Pahabol ni Dennis. Naiwan siya sa tindahan kasama sina Vanjie, Dennis at Mrs. Lorenzo. Kapansin-pansin, laging sa kanya nakadikit ang mabait na kinang. Halos, hindi rin ito kinakausap si Vanjie. Pero nasolo na ulit ni Vanjie ang atensyon ni Dennis at sumakit na naman ang kanyang mga mata sa ginagawa nitong panlilingkis nito sa binata. Malapitan sila magsara nang may isang lalaki at babaeng lumapit sa tindahan. May tinda ho ba kayong Amerikana? At saka jacket na imported? Tanong ng lalaki. Ay ubos na amang, baka bukas. Magbalik ka at may bago kaming delivery. Dapat iaalis ang dalawa. Pero lumayo lang ang mga iyon. At nagtungo sa isang madilim na bahagi ng tindahan. Ewan niya kung bakit kinutuban siya at hindi inaalis ang tingin sa dalawang taong iyon. Maya-maya lumabas si Vanjie at tumayo sa harapan ng tindahan. Palinga-linga ito sa dalawang tao at kay Dennis. Wari tinitingnan nito. Humapo po na ito ni Dennis. Sweetheart, bibili lamang ako ng candy sa tindahan ha? Nangangasimasit mura ko Wika nito. Pasimple. Sinundan niya ng tingin si Vanjie at nakita niyang hindi lang nito. Ang dalawang taong lumapit sa tindahan nila kanina, palayo sa lugar na iyon. Mrs. Lorenzo, nabibilihin lamang ho ako sandali sa labas ha? Babalik ako kaagad. Paalam niya. Habang ang mga mata hindi inaalis sa pagkakatingin ko sa pupunta sina Vanjie at ang dalawa nitong kasama. Pumasok iyon sa isang bukas na kainan na medyo malayo sa kinaroroonan nila. May sususiya ng kanilang tindahan at nabuksan niya iyon at mabilis na nagpalit ng damit, naghilamos at inalis lahat ng makeup sa mukha at borluli sa kanyang katawan. Isunuot niya isang jacket at sombrero na for sale na nakasabit sa display area nila. Pagkatapos, ay walang kalatis na sinundan niya si Vanjie. Patalikod siyang naupo sa mesang malapit sa kinaroroonan ni Vanjie at ang dalawang nitong kasama. 2,000 lamang ito, Vanjie. Kulang pang pamasahin namin at panggastos sa pagpunta rito. Ano ba naman? Ang tagal mong makadilihensya diyan sa bago mong papa. Wika ng babae. Pasensya na kayo. Yan lamang ang nakupit ko kanina sa bentahan
Baka mahalata ako kapag masyadong malaki ang mawawala sa benta. Kailan ba tayo magsisimula ng ating operasyon? May pera ba ang mag-inang iyan? Pwede na ba kaming lumusob dito para kumita? Mapera kung mapera. Kaya lang, hindi mga utu-uto na kagaya ng mga naunang nabibiktima ko. Masyadong mabait na anak pala itong si Dennis. Hindi basta mauutakan sa pera. Batigilan mo na yan. Maghanap ka ng ibang prospect. Relax lang kayo. Inaalam ko lang kung saan nagtatago ng pera ang matanda. Sa pagkakaalam ko, ang daming pera. Dahil US Navy ang asawa at dollars ang pensyong tinatanggap. Konti paghihintay pa. Masyado matagal yata ang operasyon dito May kontrabida kasi dito. Yung ina at yung mga malditang kaibigan ng matanda. Gusto mo, tirahan na natin ng sabay-sabay pati yung mga kaibigan. Saka na, pagplanuhan natin mabuti para walang buko. Dagdagan mo naman itong pera namin. Hindi kami matitinga rito. Palihim niyang sinulyapan si Vanjie. At kitang-kita niyang dumukot pa iyon ng pera. Additional 2,000 sa wallet ito at ibinigay sa dalawa. Sige, umalis na kayo. At baka mahalata ako ng mga kasamahan ko. O sige, ingat ka love. Wika ng lalaki. At tinalikan ito ng lalaki mukhang maton. Ang baho mo ba dong? Mag-toothbrush ka muna. Iwas si Vanjie. Impacta ka, baka naman. Na-in-love ka na sa mukhang na yon. Gwapong isang yan. Ibang-iba sa mga nauna mong biktima. Tama ka. Ibang-iba ito at mukhang maperang mapera. Naghahalakakang lumabas na ang tatlo sa karinderyang iyon. Kilabot na kilabot naman siya sa kanyang narinig. Kung kanyang susumahin ang narinig na usapan, gawain na marahil ng Vanjie na ito ang makapagpenpal, paibigin ng biktima at pagkatapos, peperahan at pag-aaralan ng kilos ng biktima at ang mga kasama nito at saka pagdanakawan at kung pumalag, papatayin pa ng mga ito. Lalo siyang kinalabutan. Ang problema ay paano niya masasabi ito kay Mrs. Lorenzo at kung paano niya mapapaniwala ang mga ito. Sa itsura ng Vanjie na iyon, hindi paghihinalaan ito na gagawa ng masama. Nalilito, inilugay niya ang kanyang buhok, nag-alis ng sombrero at jacket, at saka nagbalik sa tindahan niya na tennis. Saan ka ba nagpunta? Hinahanap na kita kanina pa. Umuwi ako sa bahay. Tumawag ako roon, wala ka raw doon. Sabi ni Paulette. Hindi lang ako nagpakita sa kanila. Nagpalit kasi ako ng damit. Init na init ako, susuot ko kanina pa Tana iha, ihatid ka na namin sa bahay. Huwag na po. Uuwi na lang po ako mag-isa. Nangangatal sa takot yung wika. Hindi na may kubli ang takot na nararamdaman. Napansin niya nakatitig sa kanya si Vanjie. Pinagmamasdan nitong mabuti ang kanyang suot. Wala ka bang pinuntahang iba mula kanina? Tanong nito sa kanya. Wala. Mula sa bahay namin ay diretso ako rito. Bakit? Wala. Para kasing di bali na lang. At makahulugang tinignan siya nito. Mabuti pa Dennis. Ay ihatid mo na itong si Len. Parating na driver para sundin ako. Sabay na kami ni Vanjie. Sige po, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo mabuti. Oo iha, wag mo akong alalahanin. Kung pwede lamang niyang isiwalat ang kanyang mga narinig ng mga oras na iyon sa mag-ina. Narawan pa rin siya ng kaba nang pauwi na sila ni Dennis. Bakit na parang may kinatatakutang Len? Wala, may naalala lang akong horror movie na napanood ko. Pagkadahilan niya, hindi na inaasahang hahawakan ni Dennis sa kanyang kamay. Gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng naging tulong mo kay Mama. Malaking tulong ka sa success ng kanyang opening day. Naging speechless siya. Hindi siya mapakali sa nararamdamang tensyon. Para siya nakukuryente sa hawak ni Dennis. Pero hindi naman siya makapalag rito. Hindi rin niya gustong bawiin ang kanyang kamay. Hindi talaga siya papalag kahit na pagdamag pa siyang hawakan nito. Bahala ka na kay Mama habang wala ako sa tindahan ha. Alam mo, alaki ng pasasalamat niya sa'yo. Napakabuting tao mo raw. Mabuti rin namang tao ang mama mo. Mabait siya sa amin ni Paulette. Nakakahiram pa kami sa kanya ng puhunan noon kapag kinakapos kami. Sinapitan nila ang harap ng tahanan na nagbiya. Dito na pala kayo nakatira? Bahay ng kaibigan naming si Pia. Nasa abroad ang mag-asawa at ang kanilang anak. Kaya kami muna pinatao rito. Paano, Len? Maraming salamat ulit.
Pininsili Dennis ang kanyang palad. Welcome. Papasok na sana siya sa gate ng may maalaala. Siya naman ang humawak kay Dennis. Mag-iingat kayo mag-ina. Mag-iingat kayo mabuti. Kanina mo pa sinasabi yan Bakit ba? Basta, mag-ingat kayo. Sige. Nangangatal pa rin siya sa matinding takot o ikwento. Kay Nabolet at Antonio ang kanyang natuklasan. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Baka joke lang yan Si Tani Bolet sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Isang di pa lamang ang layo nila sa akin at tinagdinig ko ang lahat na kanilang pinag-uusapan. Siguraduhin mo yung sinasabi mo. Pwede naming tawagan si Mark. Sinong Mark? Tanong ni Bolet. Yung nakalala naming secret agent doon sa Batangas na mag-honeymoon tayo roon. Hindi ba? At may mamang nadukutan ng wallet at nawala ng pamasahe pa uwi ng Maynila. Kami ni Bolet ang sumugot ng pamasahe niya. Ay oo, natatandaan ko na. At ang sabi niya sa atin, basta kailangan natin ng tulong, pwede natin siyang kontakin sa kanyang cellphone number. Di ba sweetheart? Kaya lang, 2 taon na nakakaraan. Matatandaan pa kaya niya tayo? Malay mo, nasa akin pa naman ang kanyang cellphone number. Subukan ko kayang kontakin. Sige ikaw. Tinawagan ni Antonio ang nasabing lalaki sa cellphone at siyempong sumagot. Sa malas, nakalala ng tinawagan si Antonio at matagal na nag-uusap ang mga ito. Bigla kanyang hinanga sa paghihintay na matapos ang pag-uusap ng dalawa. Sige Mark, bukas ang bahay namin para tuluyan ninyo. Dito na kayo mag-stay kasi mag-rent pa kayo ng hotel. Kontakin ninyo ako kapag parating na kayo rito. Sa wakas, ay narinig niya yung sabi ni Antonio. Anong sabi? Excited niyang tanong nila matapos kausapin ng contact person. Good news. Talaga ipinag-a-adya tayo ng panahon. Plano pala talaga ni Mark at ang barkada nitong secret agent mag-trip dito sa Baguio next week. Mag-a-unwind raw sila. Pwede raw nilang imbestigahan ang sinasabi mo habang nagbabakasyon dito. Salamat naman. Delikado kasi ang buhay ng mag-ina. Kaya lang kailangan makaliko muna tayo ng ebidensya bago sabihin sa kanilang lahat. Dapat lang. Kahaya-haya kasing malaki kung nagkamali ka ng akala, Len. Sigurado ako sa narinig ko, Antonio. Walang labis at walang kulang ang mga sinabi ko sa inyo. 4 na makikisig na lalaki ang dumating sa Baguio na sinundo ni Antonio sa terminal. Sina Mark, Daniel, Jared at Lucas. Pawang makikisig at mga macho ang 4 na lalaki. At kung di lamang siya na in love kay Dennis, baka mamili na siya sa 4 na ito para maging asawa niya. Samantala, ay tinawagan muna ni Antonio sina Pia at Jack bago pinatuloy ang 4 na secret agent sa tahanang tinutuloyan at pumayag naman na mag-asawa. Sa isang bakanting kwarto sa ibaba ng kanilang bahay, pinatuloy ang 4 na lalaki. Pinag-usapan nilang mabuti kung paano gagawing surveillance kay Vanjie at sa mga kasama nito. Kami nang bahalang dumiskarte. Sabihin lang ninyo kung anong oras namin makikita ang babaeng iyon at bahala na kami. Maraming salamat Mark I-charge mo na lang kami kung magkano ang professional fee mo. Wala kang aalalahanin. Noon ay natulungan ninyo ako mag-asawa. Ako naman ang tutulong sa inyo ngayon. Natutubang napatingin siya kay Bolet. Sa mga sandaling ito, gusto niya magtiwala na maililigtas niya ang mag-ina sa masamang tangka ng babaeng ito sa pamamagitan ng mga lalaking ito. Araw ng linggo, ikatlong araw na ng Mark sa Baguio at sumulpot ang mga ito sa Session Road kung saan nagkalat ang tindahan ng ukay-ukay at nagpanggap na buyer. Pasimple, naituro nila si Vanjie sa mga ito. Kung saan nagpakit pa sa babae at kunwaring nasimitan sa ganda nito. Ewan niya kung paano gagawing diskarte ng mga secret agents na ito kay Vanjie. Basta, ipinaubayan niya sa mga ito ang lahat at ibinigyan na ng lubusan ang kanyang pagtitiwala. Samantala, sinikap niyang mabantayan ang mama ni Dennis sa tindahan kung kaya't madalas sa binibisita niya ito roon. Hindi naman kasi nagbababad roon si Dennis. Ito lang at si Vanjie ang laging naroroon. Minsan, ay dinata niya nag-iisa ang matandang babae. Natuwa siya sa pagkakaroon ng pagkakataong makausap ito na masinsinan. Naku, buti naman. At nagkaroon ng lakad si Vanjie na iyon. Naalibadbaran ako kapag magkasama kami rito. Len, hindi niya akalang inis pala si Mrs. Lorenzo kay Vanjie. Saan ho nagpunta?
May sasalubungin raw ng mga kaibigan. Gusto nga sa bahay ko patuloyin. Hindi ako pumayag. Hindi ko pa naman siya manugang para pagbigyan ko ng lahat ng kanyang gusto. Nagsasama na ho ba sila ni Dennis? Ay hindi. Pero yung babae, gusto na. Alam mo naman si Dennis, makikinig yan sa akin. At saka, magkahiwalay sila ng kwarto. Ewan ko nga ba kung kailan uuwi yun sa kanila. Parang hindi nahanap ng pamilya. Natutuwa siya sa kanyang mga nalalaman. Kahit na pala hindi niya siraan ng babaeng iyon, ay bad trip pa talaga rito kay Mrs. Lorenzo. Natutukso na siyang ipagtapat ang nalalaman, pero pinigil niya ang dila. Kaya lang naisip niya kung sino mga kaibigan sasalubungin ito. Baka ang mga kampo nito at ang paplano ng mga ito laban sa mag-ina. Hindi siya nakatiis. Nag-text siya kay Mark. Na-shock siya sa nabasang message nito na mag-text back ito. Actually, surveillance namin siya ngayon. Dumating dito sa terminal, 5 lalaki at 3 babae. Suspicious ang kanilang mga kilos. Huwag ka mag-worry. Magko-coordinate na kami sa mga pulis. Ma'am, wala ba kayong kakaibang kilos na napupuna kay Fanji? Wala naman. Pero nung minsan, nahuli ko siya na tila gustong pumasok sa kwarto ko. Ang dinahilan lang sa akin, akala raw niya naroon ako. Tatawagan na raw sana ako para magmerienda. Pero alam niyang nasa labas ako noon. Natigilan ang matandang babae. Bakit mo tinatanong, Iha? Wala ho. Basta, mag-iingat lang ho kayo mabuti. Warning lang ho. Napatango ang babae pero larawan ng pagkalito. Kinahapunan, dumating si Dennis. Nagtaka ito kung bakit wala si Vanji. Hindi ba tumawag sa'yo? Hindi. Nagtataka nga ako eh. Napansin siya ni Dennis. Hi Len, butit naririto ka. May kausap ang mama. Sumapit ang closing time. Kinakabahan siya para sa mag-ina. Wala pa kasi si Vanji at ni Honey Ho. Ay wala silang message na natatanggap. Kinakabahan na talaga siya. Kung kaya pa siyang kausapin si Dennis ng sarilinan. Matapos ihatid ang ina nito, isa naman ang inihatid ni Dennis. Nagtapat siya ng lahat ng nalalaman rito. Ipinagtapat niya ng buong buo ang mga narinig na usapan sa karinderya. Sa pagkadismaya niya, hindi siya pinaniwalaan ni Dennis. Len, bakit mo naman sinisiraan ng ganyan si Vanji? Hindi mo kilala ang pinagmula niyang lahi. May kaya ang kanyang pamilya at napuntahan ko na ang lugar nila. Baka nagkakamali ka ng hinala mo. Dennis, maniwala ka. Dinig ko ang kanilang usapan at ang 2 taong iyon na lumapit pang sa tindahan ninyo ng gabing iyon. Baka nag-i-illusion ka lang. Huwag mo kaming sirain ni Vanji. At bakit ka naman kayo sisirain? At bakit ka naman siya sisiraan? Basta, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi magagawa yun ni Vanji sa aming mag-ina. Nakasimangot itong wika. Napilitan siya bumaba ng kotse. Hindi siya pinagbukas sa Dennis ng pinto na katulad ng dati nitong ginagawa. Na makababa siya, ay pinaharurot ni Dennis sa sasakyan. Wari ay nagalit pa talaga sa kanya. Dinata ni Dennis si Vanji sa bahay. May kasama itong 3 babae. Sweetheart, wala sila matutulugan eh. Mga kaibigan ko sila. At naglakas loob akong imbitahan sila rito, kahit ayaw ng mama mo. Mga taga-saan sila? Taga-ron sa amin. Nagbabakasyon sila ng Baguio at naghahanap talaga ng matitirahan pansamantala. Okay lang dito sila tumira. Paano ang mama? Hayaan mo at ako ang bahala. Kakausapin ko siya. Ang bait talaga ng sweetheart ko. Sabi ko na nga ba, at hindi mo ako mahihindaan eh. Pinasok niya ang ina sa kwarto nito. May mga bisita ho si Vanji sa ibaba. Pwede bang dito na sila matulog? Naku iho, ayoko. Tumanggi na nga ako eh. Hindi naman dati sila kilala ng lubusan. At si Vanji, ayoko iho, please. Sabihin mo sa kanila, maraming mga apartment rito. Doon na lang sila magpunta. Pero ma, iho, makinig ka sa akin. At saka gusto ko makinig ka kay Len. May warning siya sa akin. Paulit-ulit. Hindi ba sa nagkasalita ng ganun si Len? Gusto ko sumunod sa kanya. Ano pa ba ang kinakwento sa inyo ng babaeng iyon? Abay wala. Basta, pinag-iingat lang niya ako. Napabuntong hininga siya. Mukhang kahit anong pilit niyang gawin, hindi siya papayagan. Biglang lumabas siya ng kwarto. Nahihiyaman,
Walang nagawa si Dennis. Hindi na pwedeng suwayin ng kanyang ina. I'm sorry, Vanjie. Hindi pumayag ang mama. Grabe naman yung mama mo. Akala mo sino. Hindi naman mga magnanakaw itong mga kasama ko, no? I'm sorry. Ihatid na lang natin sila sa bayan. Maraming mga apartment na pwede lang matirahan doon. Ano pa nga ba magagawa nila? Nakasimangot ang react ni Vanjie. Pagkaalis ng kotse ng lalaking nakilala nila buhat kay Len, na si Dennis, ay mabilis sinundan nila Mark at Jared sa sasakyan niyon sa kanilang arkiladong taxi. Samantala, sina Lucas at Daniel ay nakasurveillance naman sa mga kasamang lalaki ng tatlong babaeng iyon. May mga nakalap na silang impormasyon hinggil sa modus operandi ng grupo at hinihintay na lamang nila makolate iyon bago makipag-ugnayan sa pulisya ng Baguio. Napag-alaman nila na si Badong, na live-in partner ni Vanjie, ang namumuno sa grupo. Si Vanjie ang pain ng mga ito sa bibiktimahin. Ang ginagawa nito na nakikipag-penpal sa mga Pilipinong nakatira sa abroad o kaya naman ay nakikipag-phone pal sa mga bigating milyonaryo sa bansa. May mga nakahandang tao na umaaktong mga kamag-anak ni Vanjie at mukhang matitinong tingnan ng mga ito. Kapag nakuha ng ganap ang kalooban ng biktima, lulusob na ang grupo. Karaniwan, pinagnanakawan lamang ang biktima. Subalit yung mga insidenteng nakapatay na rin ang grupo na minsang manlaban ang isa sa mga biktima noon. Matagal ang pinaghahanap ng mga alagad ng batas ang grupong ito. Subalit madudulas at palipat-lipat ang lugar, kung kaya hindi mahuli-huli. Swerte naman na may bibiktimahin pala ito sa Baguio na nagkataong nakilala ng taong pinagkakotangan nila ng loob. May 2 taon na ang nakakaraan. Sa kanaroroonan ng 5 lalaki, nagpahatid si Vanjie at nagpaiwan na ang mga babae. Si Vanjie ay sumama na kay Dennis. Plano nilang looban ngayong gabi ang mag-ina. Magsisilbi sana ng inside and outside job ang taktika nila. Pero dahil hindi doon pinatulog ang 3 babae, susugod na lamang ang grupo ngayong madaling araw. Pagbabalita ni Lucas. Ano ibig mong sabihin? Magkukunwaring may sakit ang isa sa mga babae. Pagbukas si Vanjie ng pinto, iyon na magiging hudyat. May getaway car nang nakahanda na sasakyan ng grupo. 1 week na nauna rito ang mga iyon. Good work, Lucas. Sige, pupunta kami riyan. Sinusundan namin ang kotse ni Dennis Lorenzo. Ha? Napahon siya sa kama nang marinig ang update buhat kay Mark. Gusto ko magtungo kay na Mrs. Lorenzo. Gagawa ko ng paraan na doon makitulog. Mapanganib roon. Huwag ka na magpunta roon. Pero Mark, nalaala ko matanda. Wala siyang kaalam-alam. Bahala ka. Basta keep in touch through text messages, ha? Sige. Naitimbre na ba ninyo sa mga pulis? Ngayong gabi, makikipag-ugnayan na kami sa kanila. Bakit, Iha? Nasaan si Nabolat at Antonio? Umuwi ho sa kanila mag-asawa. Nag-iisa ho ako rito sa bahay. Kaya kung pwede, ay makikitulog muna ako sa inyo. Natatakot po kasi ako mag-isa. Pagsisinungaling niya kay Mrs. Lorenzo. Sige, Iha, magpunta ka na lamang dito. Dahil wala sila Dennis at Vanjie. Inahatid ang mga kaibigan ni Vanjie sa kabayanan. Sige po, magtataksi na lang po ako papunta riyan. Ano ang baan mong bala papunta roon? Tanong ni Bolet matapos sila mag-usap ni Mrs. Lorenzo. Inilabas niya ang lanseta na susuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Magagamit ko na rin sa wakas itong pasalubong ninyong 29. Mag-iingat ka, ha? Tawag ka kaagad o mag-text ka kapag kailangan ng tulong namin. Dito ka na sa kwarto ko matulog, Iha. Para naman makapagkwentuhan tayo bago matulog. Baka ho, madatnan tayo ni Dennis dito. Ay nakakahiya ho. Hayaan natin silang masurpresa pagdating kapag inabutan ka niya rito. Maya-maya nga, ay dumating na ang kotse ni Dennis. Sakay ito at si Vanjie. Bago tuloy pumasok sa kwarto nito, ay pumasok si Dennis sa kwarto ng ina para mag-goodnight kiss. Napamaang ito nang siya makita. Anong ginagawa mo rito? Dito siya matutulog, iho. Wala kasi siyang kasama sa bahay niya na Pia. Siguraduhin mo lang, hindi ka magkikwento ng mga bagay na walang katuturan kay mama. Hindi naman ako chismosa, Dennis. Matapos humalik sa ina, ay lumabas ang kwarto si Dennis.